Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinai-impeach ng isang abogado si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Pangulo. Kabilang sa basihan ng reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pati na ang hindi pagveto sa mga unprogrammed items sa budget ng bansa. Pero may mga duda sa motibo raw ng impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isang abogado ang naghain kaninang umaga ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Andre De Jesus na naghain ng reklamo, dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. 5 impeachable offense ang binanggit ni De Jesus na basehan ng impeachment complaint. Una na riyan ang pag-utos daw na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. We are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Binanggit din ni De Jesus na impeachable offense ang kabiguan ng Pangulong i-veto ang unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Ang umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin ang mga kaalyado. Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo. We're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. If you will notice, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting President might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the President accountable as well. Ayon kay De Jesus, wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the President. I've never met either the President or the First Lady. That's the thing. There's that accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Ang impeachment complaint ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon at isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure para kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Nilinaw ni Nisay na hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo ng 8:45 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Garafil na ita-transmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker, alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at soon as possible time para di pa barred by the one-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee,
rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Ang nagre-refer na mga impeachment complaints sa komite ay ang House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Congressman Marcos. Nagtataka naman si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice kung bakit si De Jesus ang naghain ng reklamo laban sa Pangulo. Well, I just found out kasi back in 2024, November, sometime in November 2024, the same attorney Andre De Jesus filed a disbarment case against attorney Glenn Chong for some statements vilifying the First Lady. I'm sure that he filed a case against attorney Glenn Chong to defend the First Lady. Kinwestiyon din ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus ay protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Ngayon pa lang, walang nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw anyang ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho nito. Pero sinabi ng Speaker na trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi raw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Idiniin naman ng palasyo na matagal nang nasagot ang mga isyong ginawang basihan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagaman walang kaalaman sa intensyon ng nag-file nito, ipinunto ng palasyo na ang nag-endorso nito ay isa umano sa 8 contractor na nabanggit ng ICI. Nakatutok si Ivan Mayrina. Walang basehan ng mga isyong ginamit para sampahan ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag. Ito ay walang basehan. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Kabilang sa batayan umano ng reklamo, ang aligasyong pinayagan ng Pangulo na makidnap umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basehan sa ngayon. Dagdag ng palasyo, hindi pa nagbibigay ng reaksyon ng Pangulo sa impeachment complaint laban sa kanya at abala sa trabaho. Pero ayon kay Castro, nirerespeto ng Pangulo ang proseso at tiwala sa Kongreso bilang institusyong naatasang duminig nito. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. Hindi nagsalita ang Malacanang sa posibleng motibo na naghain ng reklamo na si Attorney Andre De Jesus. Pero pagdating sa nag-endorsong kongresista, wala po tayong personal na kaalaman kung ano ang kanilang intensyon patungkol po sa pag-file ng impeachment complaint. Ang atin lamang pong nalalaman sa ngayon ay ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors na nabanggit ng ICI. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kaugnay sa sinabi ni Erice, ang sabi ni De Jesus, ginamit lang daw niyang halimbawa mga pahayag ni Attorney Chong laban kay First Lady sa disbarment case. Hindi raw niya kinatawan o pinagtanggol ang First Lady. Muli niyang iginiit na wala siyang political affiliation. Anya, nagsilbi rin siyang counsel para sa PDP laban Duterte wing, pero hindi raw niya ibig sabihin na kaalyado siya ng mga Duterte. Sugatan ang isang binatilyo sa Quezon City matapos kuyugin
at saksakin sa riot ng dalawang grupo. Halos 70 menor de edad ang sangkot dyan. At nakatutok si James Agustin. Nagtakbuhan at nagbatuhan ng bote ang ilang kabataan sa barangay Greater Lagro, Quezon City hapon nung Sabado. Maya-maya pa kita na may tila kinukuyog sila at pinagahampas. Mabilis na nagpulasan ng mga kabataan ang naiwan sa damuhan. Isang duguan na 16 anyos sa lalaki na nasaksak umano sa gitna ng riot. Isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng saksak sa kamay, likod at tagiliran. Kasalukuyan pa siya nagpapagaling. Ayon sa pulisya, sangkot sa riot ang dalawang grupo ng mga kabataan. Ang pinagmulan ng away nila, tuksuhan, and then previous sa grudge din ng mga gang nung dalawa, doon sila nagpang-abot sa Neapolitan. Doon yung parang naging meeting place nila. Kasi tinignan din namin yung mga cellphone, meron silang GC kung saan sila magtatagpo. Inibitahan sa police station ang 67 kabataan na kasama sa riot. Karamihan sa kanila ay lalaki, habang 4 ang babae. Ang kanilang mga edad 11 hanggang 16 anyos. Some are residents of Quezon City and some are residents of Caloocan. Pinatawag namin yung kanilang mga magulang and then ang intervention natin na ginawa, turnover namin sila sa barangay para sa social intervention din. Sa tulong ng saksi, natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek na kapwa 16 anyos. Patuloy pa silang hinahanap ng pulisya. Sa ospital, ipinakita sa biktima ang larawan ng isa sa mga sospek na positibo niyang kinilalang sumaksak sa kanya. Sasampahan ng mga sospek na reklamong frustrated homicide. Malaking bagay kasi yung responsibilidad ng magulang na tiyakin kung sinong mga kasama nila, mga kaibigan. Makakabuti rin na tignan nila yung cellphone, kung saan nagpupunta yung kanilang mga anak, para na sa ganun ay maiwas sa mga ganitong klase ng kaguluhan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Bago ang paglalabas ng arrest warrant, iniraffle ng Sandigan Bayan sa iba't ibang dibisyon nito ang mga kasong inihain laban kay dating Senador Bong Revilla at ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnay ito sa mahigit 70 milyong pisong ghost flood control project sa bayan ng Pandi. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi nag-aksaya ng oras ang Sandigan Bayan. Matapos ihain ng ombudsman ang kasong graft at malversation noong Biyernes laban kay dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, kabilang si Bryce Hernandez. Isinagawa agad ang raffle kaninang umaga. Kaugnay ito ng mahigit 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa Sandigan Bayan 3rd Division, napunta ang non-bailable na kasong malversation through falsification by public documents. Ito rin ang dibisyong humawak ng plunder case laban kay yumaong Senador Juan Ponce Enrile. Ang chairman nito ngayon ay si Justice Carl Miranda. 4th Division naman ang hahawak ng kasong graft at ang chairman ng dibisyon ay si Justice Michael Frederick Musngi. Nang isampa ng ombudsman ng kaso, hiniling rin ito sa Sandigan Bayan ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Revilla at ibang mga akusado. Sumalang naman ang hepe ng Legal Division ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagpapatuloy ng bail hearing ng mga akusadong dating DPWH Mimaropa kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kapwa-akusado sa kasong ito si dating Congressman Zaldico na nananatiling at large o hinahanap pa. Sa cross-examination ni Attorney Rufino Samuel Mantos, inamin niyang walang inisyong subpoena ang ICI para humarap sa kanilang investigasyon ang mga akusado. Ang punto ng mga abogado ng mga akusado, hindi sila nabigyan ng pagkakataong depensahan ang sarili bago i-transmit ng ICI ang reklamo sa ombudsman. Bukas naman inaasahang iharap ng prosekusyon si DPWH Secretary Vince Dizon bilang kanilang testigo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Good news naman tayo, may nadiskubre sa Palawan na bagong mapagkukunan ng natural gas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nitong mag-supply ng kuryente sa mahigit 5 milyong bahay sa loob ng isang taon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Halos 3 taon na mula ng palawigin ng service contract para sa produksyon at paghahanap ng bagong mapagkukunan ng gas reserves mula sa Malampaya na sa puntong yun ay papaubos na. Sa pagtaya ng Department of Energy noon,
Hanggang 2027 na lang tatagal ang supply ng natural gas sa Malampaya. Pero ngayong araw, masayang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may natuklasang bago mapagkukunan ng gas. May 5 kilometro mula sa kasalukuyang lokasyon ng Malampaya gas field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Mahalaga yan lalo't simula noong 2001, tinatayang hanggang 40% ng enerhiya ng buong Luzon ay sinusupply ng Malampaya. Sa panibagong tuklas sa gas reserves, mapapalawig ang supply ng hanggang 2030 o mas matagal pa. May indikasyon kasing mas marami pa ang nilalamang gas nito at mayahalin tulad sa orihinal na Malampaya gas field. At syempre ang pinakamahalaga, hindi kailangan madagdagan ng pagdepende ng bansa sa mga inaangkat na energy sources tulad ng crudo o coal na dahilan sa mataas sa presyo ng kuryente sa bansa. Patuloy rin ang paghahanap ng mga mapagkukunan ng natural gas sa ilalim ng umiiral na service contract. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. Pinatatakbo ng pribadong sektor simula noong 2001 ang Service Contract 38 na sa ngayon ay hawak ng Prime Infrastructure Capital, Udena Corporation at Philippine National Oil Company o PNOC. Hanggang nitong 2023, umabot na rin sa 370 billion pesos ang nakolektang royalties ng gobyerno mula sa operasyon ng Malampaya gas field. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Sending good vibes sa Coco Festival ng San Pablo, Laguna. Ang cast ng upcoming Kapuso Afternoon series na Apoy sa Dugo. Ang hitik sa energy na performances nila, tinapatan naman ng sweet treats at savory dishes ng mga taga San Pablo. May report si Diane Localiano ng GMA Regional TV. Kung may pistang tunay na nagpapakita ng tatag, saya at pagkakakilanlan ng isang lungsod, iyan ang Coco Festival ng San Pablo City, Laguna. Hindi lang ito simpleng pista para sa mga San Pableño, dahil bida rito ang pananampalataya, kultura at pagiging malikhain nila. Samut-sari ang aktibidad sa fiesta. Pero syempre, hindi mawawala ang food trip. From classic favorites tulad ng nilupak, sinukmani at kalamay, hanggang sa mas adventurous at unique tasting na kulawo. Isang smoky at savory dish na gawa sa talong at gata. Tinikman yan ng mga Kapuso stars. Wow! Bago sila magpasaya sa GMA Regional TV Kapuso Spotlight, pinahanga ni Christopher Martin ang audience sa kanyang solid vocal performance. Kasunod nito, mas uminit pa ang entablado sa paglabas ng cast ng upcoming GMA Afternoon Prime drama, Apoy sa Dugo. Nagbigay ng powerful performance si Ashley Ortega. Habang pinakilig naman ni Derek Monasterio ang crowd sa kanyang soulful serenade. Siyempre, hindi rin nagpakabog si El Villanueva. Ito yung first regional show ko ng 2026. So, excited ako na nag-perform kanina. Tsaka, dami tao. Sobrang dami tao. Grabe, sobrang taas po ng energy ng lahat ng mga tao at nakakamiss rin makifiesta. Sobrang saya at sobrang ilang beses na rin kasi ako nakarating ng San Pablo at masabi ko na parang bago pa rin talaga yung pag-welcome nila sa akin. Ramdam na ramdam ko yung piyesta at saya ng bawat isa dito. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Happy Coco Festival! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Diane Localiano, nakatutok 24 oras.